Alam mo ninyo, ay pag pinag-usapan natin halimbawa yung political philosophy, ay wow, Father, political philosophy. Saan ba galing itong mga umiiral na political system natin? Democratic, communism, socialism, totalitarianism. May pinanggalingan yan. Siyempre, may mga proponents yan. Halimbawa, si Aristotle. Narinig niyo na si Aristotle? Si Plato, yung mga estudyante dyan. Si Aristotle, si Plato, si Hobbes, si John Locke, si Karl Marx. Narinig niyo naman. Mga bata, narinig niyo yun. Sino kaya si Plato? Sino si Aristotle? Sino si John Locke? Si Hobbes? Si Karl Marx? O, sana naman narinig ninyo mga bata, Alam mo si Plato, sabi ni Plato, meron siyang proposal paanong pipili ng hari. Kung paanong pipili ng mamumuno sa isang estado. Ganito daw ang dapat gawin. Sabi ni Plato, kapag pagkapanganak ng bata, isinilang si bata, kukunin na ng estado si bata. Siya na ang mag-aasikaso kay bata. Ang isang dahilan daw noon para mailayo yung bata dun sa masamang impluensya ng magulang. May masamang impluensya ba ang magulang? Kayo ang magsabit, kayo ang may mga anak. Meron? Anyway, kukunin na si bata. Meron parang, ano ba yun, Father? Parang bahay ni Kuya. Yung lahat ng bata, sama-sama doon lalaki. Yung first 10 years, ang kanilang focus ay physical activities. Palalakasin sila. First 10 years. Okay? Di 10 years old na sila. Yung 10 to 15 ang focus ng kanilang pag-aaral doon sa loob ay music. Bakit music, Father? Para kung malakas na yung katawan nila, madidevelop naman yung aesthetics, artistry. Hindi ba? Para malakas yung katawan, pero kahit pa paano, balanse. Di ba yung music is about art? Di ba? Ayun, naintindihan po natin, And then, di 15 years old na sila, 16 to 20, ang focus naman ng kanilang formation ay tungkol sa Diyos. Hindi kailangang meron silang relihiyon. Pero kasi pag pinag-usapan natin ng Diyos, palaging kakawing ng pag-usapin sa Diyos ay yung usapang moralidad. Hindi nila kailangan ng relihiyon. Dapat lamang may idea sila ng tungkol sa Diyos, divine. Okay? At para maunawaan nila yung morality. You know morality, right? Ano, Father, yung morality? Yung mula sa ika-5 utos hanggang sa ika-10 utos. That's morality. Thou shall not kill. Okay? Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, igalang mo yung ama't ina, huwag mong pagnanasan ng hindi mo pag-aari. Okay. Tama. So after 20 years, magkakaroon ng elimination. First elimination. Po? Ngayon, yung babagsak, ang posisyon nila sa lipunan, artisans, workers, laborers, farmers. Hindi sila pumasaay. Adi ang kanilang trabaho ngayon, manual labor. Payag po kayo doon. Ngayon, yung papasa, mag-a-advance sa pangalawang level. No? Okay? Ngayon, mag-a-dadagdag ng 10 taon para sa kanilang paghubog sa isip at sa katawan. Di pagkatapos ng 10 taon, yung mga nakapasa, 30 years old na sila. Po? Mag-e-exam na naman. Okay? Yung makakapasa,
Adi a-advance sa pangatlong level. Yung hindi makakapasa, sila naman yung magiging mga sundalo. Hani, okay, di may mga magnagawa na tayo para mapakain yung estado. Kasi sila yung nagtatanim, sila yung nangingista, sila yung mabubuhay na tayo noon. Kailangan naman natin ng didepensa sa estado pag may gera. Kaya kailangan natin ng soldiers. Pagkatapos noon, yung naka-30 na sila, itong mga nakapasa sa elimination, mag-aaral sila ng 5 taon, filosofiya. Okay? Pagkatapos ng 5 taon ng filosofiya, another 15 years para sa practical knowledge. Ilang taon na sila? 50. So pag dumating na ng 50, yung mga pumasok sa bahay ni Kuya, we will have philosopher kings. We will have philosopher kings. So because it is better to be ruled by a wise man. Gusto niyo ba yung namumuno sa atin? Marunong? Tama po yun, honey. Gusto niyo gano'n na lang po yung sistema natin. Payag po kayo. Pagkapanganak ninyo, kukunin si bata, hanggang sa 50 siya, nandun na siya nakatira sa bahay ni Kuya. Magkakaroon naman tayo ng philosopher king. Philosopher kings. Marunong po yun. Eh, di ba? Palagay po ninyo. Parang pwede yun, Father. Ah. Okay? Sige. Yun yung kay Plato.